Isang makabayang araw sa inyong lahat. Kami ang ikatlong pangkat at narito kami upang presenta sa inyong harapan ang nobelang El Filibusterismo, Kabanata 21 hanggang 29. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nais ko lamang mabatid kung ano nga ba ang natutunan nyo sa nagdaang kabanata. Mahusay mag-aaral, tiyak na ikaw nga ay may natutunan. Ngayon, tayo na't magpatuloy at pumasok sa madilim at masalimuot na kwento ng El Filibusterismo. Kabanata 21, Mga Ayos, Maynila. Talasalitaan, opera, isang uri ng tula na may kantahan at sayawan na karaniwang may temang komedya o romantiko. Amerikana, isang uri ng kasuotan, karaniwan pang-opisina o formal na pangyayari. Ang pagtatanghal sa dulaang brigades ay nagbulot sa nangat na opinyon. Ang grupo ni Napade sa Albi ay tuto sa pagtatanghal ng dulaan, habang ang mga kawani, hukbong dagat at taong lipunan ay nasasabit na sa nalalapit na pagtatanghal ng nasabing palabas. Maaga pa, ang gabi ay uubos na ang mga bilyete. Nagsimula rin dumating ang mga punihin at mga manood. Isa na rito si Camarasido. Siya ay buhat sa isang kilalang angkan ng Kastila. Ngunit nabubuhay tila alam po hampas lupa. Dahil sa katampanan, dumating din si Tito ay ang may matanda na hinahangal sa kanyang maayos na bihis mula ulo hanggang paa. Sila ni Camarasido ay parehong nabubuhay sa pagbabalita at diritik ng mga karakter ng mga dulaan. Ang katotohanan ay labag sa kalooban ng mga payo ang pagtatanghal dahil sa isyu ng moralidad at kalasbaan ng paksa ng dula. Ngunit sa huli ay pumayag din sila dahil sa paghihinayang sa perang malilikom mula sa bentang bilyete. Ang aking tutunan sa kabanata na ito, hindi balakot ang kahirapan sa buhay upang maging maayos tayo. Malinis at karangtangi ang kaanyaan natin. Hindi masama magbihis at gumalaw na istulang mayaman, basta kaya itong bilhin at panindigan. Kabanata 22, Ang Palabas. Dulaan, ito ay tumutukoy sa teatro o isang lugar kung saan ginaganap ang mga pagtatanghal tulad ng dula, opereta at iba pang uri ng palabas. Palco, ito ay isang bahagi ng teatro na parang isang pribadong upuan o lugar na nakihiwalay at madalas ginagamit ng mga prominenteng tao. Marami sa mga nanood ng palabas ay hindi nasihan dahil sa hindi mawaring kahulugan ng wikang Pranses. Matagal na anta ang pagsisimula ng dula dahil sa matagal na pagdating ng general. Napuno ang lahat ng palko na nakalaan sa mga panauhin maliban sa isa na nakalaan sa mag-aalahas na si Simon. Nabigla ang mga kabataan sa pagdating ng isa sa mga tutol sa pagtatanghal, si Don Custodio. Ang matapang naman itong depensa ay inutusan siya ng mga kinauukulan upang magsilbing espiya. Masaya ang lahat na nagumpisa ang palabas, ngunit habang ito'y tumatagal ay unti-unting nalilito ang mga nanonood. Marami sa mga panauhin na hindi nakakaintindi ng wikang Pranses, lalo pang nagkalituhan ng tangkain ng iilan na isalin ang dula sa wikang Kastila. Marami kasi sa mga tagasalin ay pawang nagmamagaling lamang, ngunit ang katotohanan ay hindi rin sila lubos na naintindihan ang wikang Pranses. Ikinagulat ang lahat ang pagtayo at paglabas ng grupo ng mga mag-aaral sa kaligitnaan ng dula. Aral, ang pagkakaroon ng sariling wika ay tanda ng isang ganap na kalayaan. Hindi lamang ito karapatan bilang isang tao, bagkus ay para rin sa kalayaan ng pag-unawa at kaisipan. Kabanata 23, Isang bangkay, talasalitaan, himagsikan, revolusyon o pag-aaklas laban sa isang pamahalaan o otoridad. Opyo, isang uri ng bawal na gamot na may sedatibong epekto at nakakaadik. Buod, naging palisispan kay Basilio ang dahan-dahan na pagkalat ng lason sa buong katawan ni Kapitan Tiago. Tahimik na nag-aaral sa Basilio nang biglang dumating ang mag-aalahas
sa tahanan ni Tiago. Kinamusta muna ni Simon ang kalagayan ng may sakit. Pagkatapos ay sinabi niya agad ang kanyang pakay sa binata. Sa kabila ng matigas na pagtanggi ng binata ay muli niya itong pinakausapan. Humingi siya ng pabor na kung pwede ay pamunuan ni Basilio ang isang pulutong upang maghimagsik ng kaguluhan sa Kalathang Maynila. Ito ang naisip na paraan ni Simon upang maitakas niya sa kumbento si Maria Clara. Nagulat si Basilio sa tinuran ni Simon kaya sinabi niya sa mag-aalahas na si Maria Clara ay pumanaw na. Nagulat at narinig ang mundo ni Simon sa narinig na balita. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Basilio, ngunit ipinakita ng binata ang sulat ni Padre Salvi na labis na tinangisan ng amang si Tiago. Hindi maiwasan ni Basilio ang maawa sa nooy nan lumumo na si Simon. Aral: ang pagtalikod sa pakikipaglaban na walang katiyakan ay hindi isang kaduwagan o kahinaan. Matalino at matapang ang mga tao na mayroong ganitong pananaw sa buhay. Sa Kabanata 24, mga pangarap. Salitaan. Ang unang salita ay estranghero na nangangahulugang taong banyaga o hindi kilala, isang tao na hindi pamilyar sa isang lugar o sitwasyon. Ang pangalawang salita ay alingasngas, ingay o tunog na nagmumula sa isang bagay o pangyayari, maaaring magmula sa malayo o sa paligid. Lingid sa kaalaman ni Doña Victorina, ang kanyang nawawalang asawa na si Don Tiburcio ay nasa pangangalaga ng tiyuhin ni Isagani. Kumalat sa bayan ang usapin ng biglaang pagkakasakit ng alaherong si Simon. Naging mailap siya sa tao at hindi halos tumatanggap ng sinumang panauhin sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabilang dako naman ay matyagang hinihintay ni Isagani ang kanyang kasintahan na si Paulita. Habang naghihintay ay sumagi sa kanyang isipan ang mga pangarap niya para sa inang bayan. Dahil sa matagal na paghihintay ay naisipan na niyang umuwi nang biglang dumating ang karwahe mula si Juanito, Paulita at si Doña Victorina. Magiliw siyang tinanong ng matanda kung mayroon na ba siyang balita kay Don Tiburcio. Sinagot naman nito ni Isagani na kunwari ay walang alam. Ipinagtapat ni Paulita sa kasintahan na ang nililigawan ni Juanito ay ang kanyang ale. Dahil dito ay naging lubos ang kagalakan ng binata kaya sinabi rin niya sa dalaga ang totoong kalagayan ni Don Tiburcio. Ang aral na matututunan natin sa kabanatang ito ay walang lihim na hindi nabubunyag. Ang lahat ay masisiwalat sa tamang panahon. May pagkakataon din na hindi natin napipigilan ang ating sarili dahil sa kagalakan kung kaya't kung ano-ano ang nanggagaling sa ating mga bibig. Kabanata 25, Tawanan at Iyakan. Talasalitaan, piging, isang salo-salo handaan na karaniwang ginagawa bilang pagdiriwang o paggunita sa isang halagang okasyon. Hinagpis, malalim na kalungkutan na nararamdaman sa mga pagkakataong may pangarap o layuning hindi natutupad. Ang simpleng piging ng mga mag-aaral ang magiging siya upang sila'y usugin ng pamahalaan. Hindi pa man lumalabas ang pasya ni Don Custodio tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila, ay batid na ng grupo ni Sandoval ang kahinatnan nito. Ayon ng mga praile at ng pamahalaan na matuto ng wikang Kastila ang mga idyo, wala daw karapatan ng mga ito nang gamitin ang kanilang wika. Dahil dito ay tiyak na ang magiging kapasyahan ni Don Custodio. Papanig siya sa kagustuhan ng mga kinauukulan. Kagaya ng kanilang napagkasunduan ang 14 ay nagtipon sa isang pansiteria upang ipagdiwang ang kahinatnan ng pasya. Tanging si Basilio at si Juanito ang hindi nakarating sa nasabing pagtitipon. Masayang nagbiroan ang mga mag-aaral at maingay na tinulugsa ang mga praile. Iugnay pa nga ang mga ito sa bawat pagkain na kanilang pinili. Bago sila natapos, inapansin ni Isagani ang isang binata na nagmamasid at tila sinubaybayan ang kanilang ginagawa. Nang makita siya ay mabilis ito na umalis, iulan ng sasakyan ni Simon. Aral, kahit hindi mo natamo ang iyong ninanais, maging masaya pa rin dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ay papala rin.
Kabanata 26, Mga Paskil. Narito ang mga talasalitaan na kailangan ninyong malaman. Una, asosasyon. Isang organisasyon o samahan ng mga tao na may parehong layunin o interes. At Guardia Sibil, mga kawal o pulis na nagbabantay sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Ang araw ng pag-uusig ang babago sa mapayapa at tahimik na buhay ni Basilio. Maagang gumising si Basilio para pasyalan sa pagamutan ang kanyang mga pasyente. Bukod dito ay pupuntahan din niya ang kaibigang si Makaraig upang kunin ang hiniram na pera para makuha na niya ang kanyang grado. Habang patungo sa pamantasan ng ang binata, ay napansin niya ang grupo ng mga mag-aaral na pinapalabas sa loob ng paaralan. Maingay nilang pinag-uusapan ng mga mag-aaral na sangkot sa paglulunsad ng himagsikan. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Basilio dahil sa kanyang mga narinig. Kumalma lamang ang kanyang kalooban nang malamang walang kinalaman sina Simon at Kabesang Tales sa usapin ng himagsikan. Sa paghahanap niya kay Makaraig ay nakasalubong niya ang mga Guardia Sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay dumating ang kabo at pati siya ay inimbestigahan. Laking gulat na lamang ni Basilio dahil pati siya ay isinakay sa karwahe at hinatid papunta sa tanggapan ng gobyerno sibil. Ang aral sa kabanatang ito ay maging maingat sa pagpili ng ating kaibigan. Kung minsan ang tinuturing mong kaibigan ay siya pa pala ang mag-ahatid sa iyo ng tiyak na kapahamakan.